Magandang araw po sa atin lahat mga kabayan. At pag-uusapan po natin bakit ang DOJ ang nag-files ng cyber libel na kaso o reklamo laban po kay alias Rene na siyang nagbulgar ang kasinungalingan nitong si Risa Hontiveros. And of course, kung napapansin natin mga kabayan, mukhang si Bongbong Marcos, ang sinasabi nilang okay pa ito, mukhang nagkautal-utal na rin po ito mga kabayan po natin, at may napapansin po ang karamihan ng mga nakapanood ng kanyang live stream at ng kanyang video na may bumubukol sa tagiliran ni Bongbong Marcos. Kaya ang tanong, totoo po ba na hindi pa magaling si Bongbong Marcos at labas-pasok po ito sa ospital upang i-maintain itong kanyang malalang sakit mga kababayan po natin. And Risa Hontiveros ay talagang mahina at challenge ngayon kay Risa Hontiveros kung paano niya papatunayan na siya po ay hindi nagtatanim ng testigo. Bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang video ito mga kababayan natin. Okay, unahin po natin itong kay Risa Hontiveros. Mga kababayan po natin, si Risa Hontiveros, hawak na rin po ba ang DOJ? Si Risa Hontiveros din po ba yung nag-utos sa DOJ? Nakasuhan po itong si alias Rene. Kasi kung mapapansin natin mga kababayan, ang nakasulat dito sa balita mula sa GMA News na si Risa Hontiveros supposed to be ang magpa-file ng kaso na cyber libel laban dito kay alias Rene. Pero bakit po ang DOJ yung nagpa-file ng kaso ngayon? Patunay po ba ito mga kababayan na hindi kaya ni Risa Hontiveros patunayan ang mga allegation niya na nagsisinungaling itong si alias Rene? At ako naman, totoo lang mga kababayan po natin, hindi ako kontra kung kakasuhan ng DOJ ng cyber libel itong si alias Rene mga kababayan. Kasi para sa akin, mas mainam po ito para magkaalaman. At dito po mapapatunayan ni alias Rene ang kanyang claim na siya ay isa sa tanim witness na itinanim nitong si Risa Hontiveros. At ang mga vloggers po ay sadyang napakatatag at talagang hindi po ito nagpapakalat ng kasinungalingan o propaganda laban kay Risa Hontiveros. The moment, mga kababayan, na ibinasura po ng Department of Justice ang ikinaso nitong si Risa Hontiveros. Kaya iyak po si Risa Hontiveros, sigurado sabog na naman sa galit ang kanyang mga taga-suporta mga kababayan. Punta natin muna ang DOJ. Tingnan natin ito. Hindi namin na at an earlier time, I think this was later part of January, we did come out with a resolution also as against the witness referred to dun sa kaso na kinain ni Senator Hontiveros. This is as against Michael Murillo, which was also resolved by the department, but we made a recommendation to indict or to charge Michael Murillo for cyber libel. Ayun po mga kababayan po natin, narinig natin ang sinabi po ng Department of Justice. So ngayon, Risa Hontiveros, anong ibig sabihin yan? Bakit ang DOJ pa ang nagpa-file? Bakit hindi ikaw mismo yung nagpa-file ng cyber libel? O kung nagpa-file ka, bakit pinagtutulungan niyo po si alias Rene? So ibig sabihin lang po ba na may mas malaki pang ulo or mastermind sa nasa likod nitong tanim witness laban po kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi lang po ba si Risa Hontiveros o baka si Risa Hontiveros ay isa lang sa mga nautusan para gumawa ng mga ganitong kasinungalingan, mga tanim ebidensya, tanim allegation laban kay Pastor Apollo Kibuloy. At hindi lang po yan mga kabayan po natin, tandaan natin, idinamay din po nitong si alias Rene, si Tatay Digong, Senator Bato, Senator Bongo, at the same time si Vice President Sara. Hindi lang si Pastor Kibuloy ang kanyang mga in-involved dyan or idinawit dyan at sinasabing madadagdagan pa ang bayad sa kanya or sukol sa kanya kung idadamay niya yung mga kalyado ni President Duterte. Mga kababayan po natin, dito mo makikita na talagang wala silang laban sa mga Duterte. Kundi magaling lang po sila magpapakalat ng propaganda. Kaya Risa Hontiveros, kung talagang hindi totoo na ikaw ay nagtatanim witness, ito na po yung pagkakataon mo, Sige nga, patunayan mo, idiin mo yan si alias Rene o ipakulong mo si alias Rene diyan sa iyong allegation na tanim witness. Kasi mga kababayan, the moment na ibinasura itong mga ikinaso ni Risa Hontiveros, malaking kahihiyan po yun. At sampal po sa kanya, mantakin mo, sinasabi nitong si Risa Hontiveros na lumalaban po siya sa mga abusadong politiko na mahilig mag-file ng cyber libel or kaso
sa mga individual na mga nagbabatikos sa nakaupo sa gobyerno. Sila ang sinasabi nila, lumalaban po sila, gusto nila i-decriminalize ang cyber libel. Pero paano yan, no? Ay gustong tumakbong presidente, ngayon pa lang, tuwing may magbabatikos sa kanya, gusto agad pailan ng kaso. At tingnan nyo mga kababayan po natin, ha? Sabi niya, ano, ayaw niya ng martial law. Ito, pagpapakita rin na parang ikaw ay gusto mo magka-martial law, no? Gusto mo agad takutin ang mga political vlogger na nagbabatiko sa kanya. So actually mga kababayan po natin, ito yung mga pag-uugali ng mga pink at pulawan. Walang pinagkaiba dito po sa pinagagawa nitong si Marcos Jr. Kaya kung may tinatawag po si Congressman De Viste na de facto martial law, parang ito na nga po yung nangyayari mga kababayan. O ito pa, no? Dahil nakita nila na masyadong mahina po itong si Leni Robredo at mahina lalo itong si Risa Ontiveros. Ngayon, naghahanap po sila ng suporta para muling ibalik ang lakas nitong si Leni Robredo. Mga kababayan po natin, si Leni Robredo, hindi niya nga marisolba ang usapin po ng droga sa kanyang lugar. Ngayon, gusto nila ulit tumakbong presidente, no? 2.0 din. Mag-unit team sila, 2.0. Samahang lutang at bangag, no? Ngayon, nangangala po sila ng signature petition or para patakbuhin itong si Leni Robredo. Mayroon na silang 15,000. Ang lakas mga pagbatikos, satay kami naman signature campaign na ginagawa po natin. Sila nga po nanlilimos ng perma para sa isang lutang na Leni Robredo. Ito si Risa Ontiveros, no? Dahil mahina, mukhang si Leni na ngayon ang kanilang second option or posibleng first option at si Risa Ontiveros ay last option. At mukhang hindi naman magkakatotoo sa nakikita natin. Ang gusto nila magkaroon ng Unity Team 2.0 dahil si Bongbong Marcos ay may sarili mismo siyang mga manok na gusto niyang patakbuhin at suportahan sa darating na eleksyon. Yan si John B. Crimolia at the same time itong si Vince Dizon. At ito pa mga kababayan po natin, mismo no, ang DOJ ay sinabihan si Risa Ontiveros na huwag masyadong sensitibo. Kasi kung si alias Rini lang yung nag-allegation sa kanya, dapat si alias Rini lang. Huwag niya na idamay yung mga vlogger na nagbibigay ng komento, opinion at komentaris nga, reactions sa mga ikinanta ni alias Rini. Kahit ako, di ba, naggumawa rin ako ng reaction video. So, masasabi po ba dyan na kasalanan ko? Dahil, kumbaga, sinasabi ko lang kung ano sinasabi ni alias Rini, ang kanyang allegation na siya ay binayaran at siya ay tanim witness nitong si Risa Ontiveros. Kaya Risa Ontiveros, huwag kang maging sensitibo. At kung naniniwala ka, no, na kaya mong patunayan na mali ang allegation ni alias Rini, ito na po yung pagkakataon mo. Dahil tinutulungan ka na ng DOJ, nakasuhan mismo itong si alias Rini. O yan, Risa Ontiveros, good luck sa'yo, patunayan mo, ha? Baka nga naman yung 2 point something mo, magiging 0 na lang. Dahil kung hindi mo mapapatunayan yung allegation mo ay alias Rini. Okay, so magpapatuloy po tayo mga kabayan po natin at puntahan po natin balikan po natin itong mga komento ng ating mga kabayan patungkol sa bag na sa gilid ni Bongbong Marcos. Ito parurin natin ang video, mga kabayan. Ito ang inilulunsad natin, ang isa na namang reforma upang mas mapadali ang serbisyo para sa mga kababayan. Ito ngayon ang TESDA Skills Passport Mobile Application. Isang hakbang ng pamahalaan upang mas mapalapit ang kasanayan at oportunidad sa bawat Pilipino. Sa panahon ngayon, hindi na talaga may hiwalay ang teknolohiya sa ating mga buhay. Napapansin niyo po mga kababayan po natin, habang nagsalita ito si Bongbong Marcos, parang hinahabol niya po ang kanyang hininga. At kung makikita po natin sa mga viewers na nakikinig sa kanya, ay mukhang wala na pong interesado at wala na pong gana sa kanya. Yan po yung nakikita. Wala nga, baka iba tayo ng paningin. At the same time mga kabayan, panay ubo-ubo po itong si Bongbong Marcos habang nagsasalita. So patunay na talagang masama na ang kanyang lagay mga kabayan po natin. At sinasabing pabalik-balik daw po ito sa ospital. At ito nga po mga kabayan po natin, muli ipapakita natin sa inyo itong sinasabing bag daw po na nasa tagiliran nitong si Bongbong Marcos. At syempre, kayo na pong bahala humusga dyan mga kababayan po natin. At ang medical result,
kung fake talaga yung medical result na sinasabi ni Bongbong Marcos, ito rin yung pagkakataon. Nailabas din po nila kung ano talaga ang tunay na kalagayan ni Bongbong Marcos, kung talagang fake yung medical result na kanilang sinasabi. Okay, sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, diskusyon mga kababayan po natin, balikan natin no, yung mga matitinding nangyayari ngayon sa Senado, lalo na ang nabigong kudita laban dito kay Tuta Soto. Abay, ang sinisisi daw po ng ilan sa mga kritiko ni Marcolita ay si Marcolita daw ang rason kung bakit hindi nagkaroon ng kudita dito po sa Senado. Dahil karamihan daw ng mga senador, lalo na po yung ayaw na kay Soto, ayaw din kay Marcolita. Kaya mas pipiliin daw po nila na manatili si Soto, kay si Marcolita naman yung uupo bilang Blue Ribbon Committee. Pero palagay ko yan ay isang kasinungalingan, mga kabayan po natin. Ginagawa-gawa na lang yan ng kampo ni Lacson at ni Soto para mapasama itong si Senator Marcolita. Pero palagay ko, itong si Loren Legarda ang kusang nag-withdraw or kusang umatras. At siguro nag-aalangan, lalong-lalo na, alam niya na mainit ngayon ang taong bayan at nakabantay sa galaw ng Senado at the same time sa Senate President. Dahil markado po itong si Tuta Soto at markado rin si Loren Legarda na miyembro po ng majority. Ngayon mga kababayan po natin, magkakaroon pa nga ba ng kudita sa Senado pagkatapos po na mabigo ang nangyaring kudita. Anyway, pakinggan muna natin ang palusot nitong si Tuta Soto. Pero in fairness mga kababayan, nakita natin ang mukhang nag-iba ang mukha ni Tuta Soto nung umupo itong si Loren Legarda. Yung sinasabi man nilang script, sinasabi man nilang plano nila yon. Anyway, ako hindi ko nakikita ang plano yon kasi matagal po sila nagkaroon ng parang break time. At pagbalik nila, tsaka lang nalinaw na hindi pala natuloy ang kudita laban dito kay Tuta Soto. Pero malapit na yan mga kabayan. And there were 2 or 3 members of the Senate who even thought that nung pinapabasa sa kanila, akala ready na, kaya pinirma. And they found out it's a draft. That's why they were withdrawing their signatures. That's the real score behind that. Now, perhaps that will contribute into members of the Senate trying to change leadership and hopefully would get a support from the leadership just in case the report is correct. Yun, sabi niya nga po mga kababayan po natin, mayroon talagang mangyaring change of leadership. Pero ang sabi niya, nasa kanya pa rin ang majority na suporta ng mga kapwa niya, senador. Pero abangan niyo po yan mga kababayan po natin. Dahil mismo ang kanilang kaalyado na si Drilon ang nagsasabi na sa nangyayaring banta ng kudita laban dito kay Tuta Soto, posibleng maulit yan mga kababayan po natin. Posibleng maulit yan at talagang may lamat na ang tiwala ng kapwa senador kay Tuta Soto. Ako naman gano'n ang nakikita ko mga kababayan po natin. Dahil hindi naman yan BP, hindi naman bulag, no? Marunong din sila magbasa at tumingin social media. At palagi ko nakikita din nila na majority ng taong bayan ay galit na kay Soto at kawalan ng prinsipyo nito, mga kababayan po natin. Kaya sa pagpapatuloy ng ating mga update, pagkalimutan i-like ang video ito. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman. So, nandito pa rin po tayo sa ating ginagawang pag-iikot para sa Tay Kami Naman, signature campaign, signature caravan, mga kababayan po natin. At ngayong araw, habang pinapanood nyo ang video ito, nandito po tayo sa bayan ng San Marcelino, Zambales. So ayan po yung van natin, nakaparking sa harap lang mismo ng munisipyo ba yan, no? Ng San Marcelino, Zambales. Nasa plaza po tayo, mga kababayan po natin, para sa ginagawa po nating Tay Kami Naman, signature caravan, signature campaign. So ito po ay patuloy na ating ginagawang pag-iikot sa buong Pilipinas. At dahil dati napunta na po tayo dito sa San Marcelino, so bumalik po tayo dito at para pick upin din po yung mga form na iniwan natin dito mga kababayan. So sa mga nakapanood nitong video, mag-follow lang po tayo sa ating Facebook o dito sa ating YouTube para po sa ating ibibigay sa inyong update kung saan po ang next na ikot natin. At dahil majority ng mga Pilipino ay talagang gusto pa rin maibalik ang mga Duterte at gustong pumirma sa ginagawang signature campaign. So abangan nyo po yung ating mga update kung saan tayo mag-ikot. Pero by second week of February, sigurado nasa Luzon po tayo, sa National Capital Region po tayo sa Maynila.
At sigurado mapupuntahan po natin yung mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Lalo na po yung area po ng Pasig, baka babalik tayo dyan. Taguig, Parañaque, Makati, Cavite, Laguna. So pupuntahan natin yan. Antipolo, yan sa Rizal, pupuntahan natin yan. At tatapusin natin yan para makuha natin yung kabuang bilang na kinakailangan. Sabi nga ni Miss Joey and Miss Jazz, minimum is 500,000. So kung tumaas man yan, sumobra man yan, mas maganda. Okay, so hanggang dito na lang muna mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusuporta. Mabuhay po kayong lahat and thank you. Huwag kalimutan i-like at i-share ang video ito. Maraming salamat.